back sa ating channel Let's Trap. So ngayon marami tayong gagawin sa growing area at sakto naman at natapos na yung ating racket sa Tesla. At ngayon napakarami na nating time. Pero nagbabadya na naman na baka mabisi na naman tayo, kaya gawin na natin yung mga dapat nating gawin. Ngayon nga ay kita ko na may mga tumubo ng mga damo-damo dito sa ating live sphagnum-moss. At kailangan to, yung mga live sphagnum-moss natin ay from time to time tinatanggal na natin ang mga damo na maaring makapangit sa kanilang pagkakatanim. Kasi syempre hindi biro ang pagtatanim na ito. Ayan, kaya dapat natanggalan, babawasan natin ang mga damo. So hindi nyo na maiwasan yan, talagang mga halaman talaga tinutubuan ng mga ganito. So tanging na lang magagawa natin bawasan, tanggalin. Yung mga ganito iniiwan ko kasi marami kung anong klase ng halaman yan. Puno, may tatanim na lang daw ni Mrs. kapag kapag lumaki-laki na. So ngayon pala meron na tayong mas murang propagation or mas maliit at mas murang propagation ng sphagnum-moss. May mga nagre-request kasi na ito dati at hindi ko naman mapagbigyan dahil medyo busy at nakatanim na rin naman. Pag nakatanim na, parang manghinayang na kayong ilipat yan sa mga smaller planter. Kaya few weeks ago may mga dumating na mga bagong live sphagnum-moss na tinanim namin sa smaller planter. At ayan, ibebenta namin ng mas mura. So kita ko sa inyo, ito. So yung ganitong size, pwede nating benta ito ng 350. Pwede nyo na itong harvestan para sa inyong mga precious na mga carnivorous plant. Pwedeng Nepenthes, Venus flytrap, and other carnivorous plant, pang terrarium, at kung ano-ano pa. Dahil iba sa inyo, hindi naman daw kailangan ng malaking propagation. Kaya gusto nila mas maliit. So kung titignan nyo pala ito, bago ko ibalik ito sa baba. So parang mga 1/4 nung ito. Yan, 1/4 ng ating propagation tray. Kaya ginawa ko 1/4 rin yung kanyang price. From 1.5 naging 375. Advantage lang pagka sa malaking paso kayo nakalagay. Nakatanim na sa tray, tapos mas haba siya. So para sa akin advantage yun, kasi kung propagation ng habol nyo, mas okay yun. Kung dito naman maganda to kung meron kayong mga nabiling mga yung mamahali na mga carnivorous plant or gusto nyo mag-propagate na mas madaling paraan, pwede to. Pero kung konti pa lang yung collection nyo, yung bilhin nyo. Kaya mababa natin kasi dito yan talaga nakalagay sa baba. So ano ba naitutulong yan sa halaman ng live sphagnum-moss? So makikita nyo dito, ito yung mga tissue culture na mga Venus flytrap. At siya'y binalot natin sa live sphagnum-moss. Hindi na ako magsasalita ng gusto at hindi ko na i-market ng gusto sa inyo. Tignan nyo na lang kung ano naging resulta. Yan. Diba? Diba? So kahit hindi ko to i-market sa inyo, research na lang kayo kung para saan. At may mga video na rin tayo dito. Baka sabihin nyo kasi kaya ako binibuild up yung pagkakilan lang sa live sphagnum-moss dahil binubudol ko lang kayo
Pero bukod sa pambubudol, na ang live sphagnum kasi sa wild, talagang natural siya na tumutubo kasama naman carnivorous plant. So mas nagiging magandang tubo nila, napipreserve ang mga dahon, propagation mas maganda at mas mataas ang success rate. Kita nyo naman dito, wala na sila sa bote pero may nakikita ba kayong pangingitim or pagbabrown ng mga traps dyan? Wala akong tinatanggal dyan. Ito may nangitim na konti o isa. Pero sa kabuuan may nakikita pa ba kayong iba? Diba? At pansinin nyo yung nangitim kung saang parte doon sa area na walang sphagnumos na live. Pero kung dito nyo titingnan at dito nyo titingnan, ang napapalibutan ng may live sphagnumos ay hindi nag-iitim. At kung mag-itim man, dalawa lang ang dahilan yan. Aring nasobrahan kayo sa tubig, which is hindi natin ginagawa dito. So tip na rin to dun sa mga nagpanonood. At kahit walang pambili ng live sphagnumos at least nakikinabang kayo at pagka may budget na alam nyo na yung gagawin. Mas matipid kasi ito kumpara doon sa nakasanayan na natin. Pag hindi kasi nag-iitim yung mga plants, mabilis paramihin at dire-diretso yung paglaki nila. Diba? So, dalawang dahilan kung bakit nangingitim yan or more, no? Marami pang dahilan. Pero ito, hindi siya naka-tray. So, hindi yan mag-waterlag. Pag nag-waterlag kasi at naka-sphagnumos, minsan ay nagiging dahilan para maging mag-root rot, no? Pero kung sakali na bigyan mo na solusyon ang pag-waterlag, ayan, maganda yung kanilang growing condition. At dire-diretso ang kanilang pagganda at paglaki, no? So, but sir, hindi mo pinupost yan? Ewan ko, kasiyahan ko na makita silang maganda. At wala pa rin namang nagtatanong. May nagtatanong man hanggang tanong lang. So, palakihin ko muna para dun sa presyong ibibigay ko masulit kayo. Diba? So parang sinave nyo muna yung money nyo, tapos alagaan ko muna. Pero soon, mag-out tayo na ito. May mga good size na naman, tulad ng mga to, tulad ng mga yan. Ibibigay ko naman yun Hindi ko naman yun pagdadamot yung malalaki dyan. Ay, napakarami niyan. So, ayun ang gamit ng live sphagnumos, no? At sa iba makikita nyo yung medyo may mga binibentang mahal na nepenthes online. Saan nila tinatanim yun? Aring sa sphagnumos and fairlight, pero ang ibabaw, anong meron? Diba? Hindi ba kayo magtataka yung mga mahal na mga nepenthes na nabibili nyo, punong-puno ng live sphagnumos sa paligid? Noong una kasi, mabilis makapag-acclimate yun. So yung mga nagtatanim nun at nagbibenta, mabilis na napapaganda at may out agad nila. Sir, ba't ninyo ginagawa dito? Hindi naman ganun karami live sphagnumos natin. At malay nyo, gawin rin natin. Actually, iniisip ko naman gawin yun. Pero baka magmahal yung nepenthes natin pag ginawa natin. Yan yung muna pansit-pansitan yung tumutubo sa paligid. Buhay naman yun. No? So, tsaka acclimated na. No? Pag acclimated na, pwede na kahit walang live. Pero syempre, pampaganda pa rin pag may live. Lalo na yung mga hindi island born, sabi kakilala natin. Yung hindi mga local cultivar, pwede yun, lagyan mo ng live sphagnumos para mabili mo sila, madali mo silang mapalaki. Pero yung mga local cultivar, kahit na hindi mo lagyan, mabubuhay. So wait lang So ayan, luto na daw ang sopas. Nag-ano kasi kami kanina, yung dito mais na suman, tapos tablea na chocolate drinks. Tapos sabi ko, na may sopas kasi umuulan ngayon. Sarap ang sopas. Ayun, luto na daw yung sopas.
So, yun lang yung kasiyahan namin, no, pamilya. Basta't magkakasama, kahit simpleng buhay, masaya naman. Ang mas gusto ko yung magkakasama. Kaya hindi nga na ako nag-abroad eh. Lahat kami, puro abroad kami dati. Kaya lang lumaki rin kami sa pamilyang abroad. Hindi naman disadvantage sa amin yun. Naging advantage rin. Kaya lang mas, dahil may sarili na akong pamilya, mas ginusto ko na magkakasama kami. Pagdating naman sa papa ko kasi nag-abroad yan. Kasi nga yung mga kurso namin kailangan ka-abroad kasi talaga. So anyway, hindi ko na-discuss yan. Balik tayo dito sa Sphagnum Moss. Ayan, so ang mga Sphagnum Moss rin, pagka hinarvestan mo, tutubo rin yan. Tulad nito, unang mga hinarvestan namin, may mga tumutubo na. It may take time, few months para mag-regenerate sila. Tubuan uli sila. Pero hindi ka na uli bibili at hindi ka na uli magpo-propagate yung tatanim mo isa-isa. Ang magiging challenge mo lang kasi Sphagnum Moss halaman rin yan, living flora din yan. So, kailangan alagaan mo. Tulad ng mga halaman na ganito, tinatanggalan mo rin ang damo. Tignan mo rin kung may problema sila. Kung ano yung pwede maging solusyon. No, may mga ganito naman tayo dyan. Pwede mong tanongin kung anong gagawin. Huwag ka lang magtatanong huwag ka lang aasa na masusolusyonan ko lahat kung huli ka na nagtanong. Maganda magtatanong ka kung umpisa pa lang nakita mo yung problema. Kasi mapabayaan mo yan, although may solusyon pa rin dyan, mas matagal syempre yung solusyon, di ba? Kasi matagal mo kinabayaan. So ayan, ito na may propagation natin ng traki. Alright, hirap din talaga kumilos pag isa yung kamay lang na ginagamit. Kasi hindi ko pa binili yung action camera na gusto ko no? Iuna natin itong mga supplies dito kasi makapaghihintay naman yung mga gadget. Tulad nito, napalaki ko na, ang hirap na bunutin nito. Kailangan yung guguntingin mo na. So, huwag niyong pababayaan na maging sobrang lalaki na ng damo. Tapos kung may mga kailangan i-maintain, pagtatanggal ng kanya, kung magkaroon ng algae, peste, ayan, susolusyonan nyo agad. Ang maganda sa Sphagnum Moss, hindi wala ka masyadong gagastusin kasi ang gusto nila yung mga natural method ng pagtatanggal ng peste at mga algae at kung ano pa. Huwag nyo pa lang i-spray ng maxi basta yung live Sphagnum Moss nyo. Kung maglalagay kayo sa plants, ayan, kung maglalagay kayo sa plants, sa traps na lang o kaya doon sa pitcher. So ayan, wow. Kitang pa ako ng pagkain ng asawa ko. Ayan, anyway, ito, natanggal natin yung damo-damo. Hirap tanggalin ng maliliit pag malaking damo mo. Tsaka liliit pa kasi ng mga picture. So kailangan niya ng tongs para i-maintain yan, para matanggal niya yung mga damo-damo. Ano nyo to, liit masyado ng ano yan. Yan, dito. Ayun o. Kasi tingnan nyo rin, baka may napasamang seeds dyan or seedling. Huwag nyo kukunin basta-basta. So mamaya ako nagagawin to. Totally tungkol sa Sphagnum Moss tong video pala.
So itutuloy ko na, naka-ready na tong mga 4-man setup ng pagbablog natin, pero effective yan. So sa live Sphagnum meron na nga tayong mura, tapos ano na rin yun, kumbaga stable na rin. So haharvestan nyo na lang yun, tapos hayaan nyo munang makarecover bago nyo ulit maharvestan. Pwede nyo rin itanim directly na sa paso kung gusto nyo medyo mahaba yung sphagnum na ilalagay nyo sa toppings ng inyong plants. Ang ano lang doon, lagyan nyo ng butas sa ilalim. Hindi namin nalagyan ng butas kasi dito minsan nilalagay namin sa labas para hindi madaling matuyo. Pero sa inyo, lagyan nyo ng butas, pwede nyo rin i-replant yan kung gusto nyo mas matibay yung lalagyanan nyo. Kasi malamang, kung malayo-layo kayo o-order, mabubuhay yung sphagnum nyo. Pero yung microwavable, maaaring mag-crack. Okay lang naman mag-crack, pero nasa sa inyo yan kung gusto nyo ilipat sa bigger or mas magandang planter. Pero good news yun, meron na kayong pagpipilian na mas mura na at mas maliit na mother culture ng sphagnum. So, kasi napakalaking bagay talaga. Hindi rin kasi ako nagmamadaling ibenta yon dahil habang may live sphagnum dito sa paligid, dito sa growing area, mas maganda yung air quality, mas malamig at humid sa lugar na to. Kaya maganda siyang pang-acclimate ng mga plants. So maganda siya ilagay sa entrance or exhaust ng inyong growing area para yung papasok at lalabas mas humid, mas fresh yung hangin. At tingnan nyo naman itong nabili natin. Piliforms. Pag napapaligiran siya ng live. Pag napapaligiran ng live, feeling nila nasa gubat pa rin sila. Tumutubo. Nasa Mosaic Forest pa rin. No? Ng Brazil or Malaysia, kung saan man ako dito sa Pilipinas. Kasi may mga live sphagnums. Diba? So, sa tingin ko kung nakakatulong sa tao na fresh air yung hinihinga. Although carbon dioxide ang ina-absorb ng halaman, diba? Mas maganda pa rin ang quality ng or success rate ng mga plants kapag pinapropagate nyo kapag may mga live sphagnums. Lalo na itong carnivorous plant. So, yun lang muna. Baka masyadong humaba na itong video natin tungkol sa bago nating live sphagnums na ilagay sa Shopee store. So, kung makalimutan ko ilagay yung link, mag-message lang kayo. Lalagay natin yung link. Yung ganito, binibenta ko rin. No? Isang style na yan. No? So, mas marami-rami yan kumpara sa mga ganyan. Pero ito, naibenta ko pa lang dati. Lalamove. Tama. Lalamove in Shopee may more ganun. LBC pa nga dati. So, yun lang muna. God bless sa inyo. And bye-bye. So ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. It's a Trap. So ito yung last day ng training namin dito sa loob ng BGMP Tagaytay. At nakakatawa yung mga trainee ko. No, hindi nyo akalain na itong mga tao na to nating nagkaroon talaga ng mga nagawang kaso. Sila ngayon ay tinutulungan ng mga officers sa loob ng BGMP na makapagbagong buhay at makabalik sa community, ng may mga bago ng mga skill para makatustos sa kanilang pangailangan at sa kanilang pamilya. So, tinuro natin doon ay tungkol sa massage or yung Pinoy hilot, Filipino hilot. Or sa TESDA ay Hilot Wellness Massage. So, masaya rin tayo na i-share natin yung hilig natin sa paghahalaman. At lalo na
yung tungkol sa Word of God, di ba? Kasi yung mga pagka tayo pala yung tulad sa kanila, iisa at ayan, nasa isang lugar tulad ng kulungan, mas focus sila, mas marami silang time, di ba? So maganda yung napapakilala natin yung Diyos na sinasamba natin. So sana nagbigay sa kanila ng inspirasyon yun. At hoping na soon makita ko sila na nasa labas na palaya na sila or nabayaran nila yung kanilang mga nagawa dati. At makapag-start sila ng bagong buhay. Ayan. So, ngayon, papagawa ako ngayon sa bahay at asikasuhin ko na yung mga seeds na na-stock na itatanim ko. Ganun din, update ko lahat ng mga feature ng mga for sale natin. Kasi iba dun malalaki na, iba naman dun halos na sold out nung kalakasan bago tayo makapag-training. So, okay rin na may time na hindi ganun karami yung order kasi may time yung halaman na lumaki. Itong work natin sa Tesla, ano lang to, pang sideline. So, para maiba yung ating mga routine sa araw-araw, tuturo tayo sa Tesla. Ganyan, syempre nakakatulong rin na sa atin yan financially kasi pinabayaran tayo pinagtuturo eh. So dito sa lugar na to, parang ang lalayo ng mga bahay or ang lalaki ng mga lote nila. At isipin mo, parang hindi na siguro magkakilala yung mga magkakapit bahay. Pero ayun yung kabaliktaran. Dito sa lugar na to halos magkakakilala sila. Doon pinapakita na kahit na magkakalayo yung bahay nila, sa tingin ko nagkakasundo pa rin sila. No? Isa sa mga na experience ko dito, no, ay nung ako'y sumakay nung kasi ang sasakyan dito yung yung tricycle na parang e-bike, tsaka tricycle na rin, no, na usual. Tapos napasakay ako one time sa jeep. Meron palang jeep rin dito na hindi naman yun talaga nabiyahe dito, na paraan lang kasi kung dito siya nakatira papunta siya dun sa ruta niya. So sumakay yung mga taga rito at ako hinintuan din ako, so sakay ako kasi malayo-layo kung lalakarin ko lang tulad nga nito, layo ng lalakarin dito parang 5 to 6 kilometers. So tingnan ko yung pera ko, buong 500. So sabi ko, kuya, pwede mong i-Gcash ko na, wala akong barya. Pero kung may papalit ka sa 500, sabi ko ito yung 500. Sabi niya, wala akong barya. Tapos may nakaupong hindi naman matanda, siguro middle age na babae sa harapan. Tapos binayaran ako. Sabi niya, eto ako na magbabayad sa'yo nang walang pag-aatubiri na binayaran yung pasahe ko. Sabi ko, mababait pala yung mga tao dito. No? At ilang beses ako naglalakad dito. Siguro hindi lang 10 times na naglakad ako sa 10 araw na ko dito. Wala naman nangyari sa akin or negative akong nakita. So karamihan ng mga tao dito may mga sasakyan, kaya bihira may nakakasabay ako. Minsan isa, dalawa, pero bihira talaga na may mga local dito sa lugar na to na walang mga sasakyan. Pero masarap maglakad-lakad dito kasi malamig, Tagaytay kasi
yung climate. Although Mendez daw to, sakupan na ng Mendez itong Tagaytay City Jail. So ayun, so ang ganda ng mga view dito. Kaya na-enjoy ako kahit na hindi ako wala akong masakyan minsan. Hindi ka mabuboard sa paglalakad. Actually, parang mas gusto nyo pa talaga maglakad dito sa lugar na to. So minsan lang talaga, kumbaga nahihiya na ako. Feeling ko parang nahihiya ako konti pag naglalakad ako, kasi ako lang yung naglalakad. Kamihan sa kanila may mga sasakyan Pero nag-enjoy ako, naglalakad ako dito kasi ganda yung lugar. Hindi ka masyadong papawisan dahil kahit nga tingnan nyo, tanghaling tapat. Pero yung pakiramdam ko malamig pa rin Bukod sa bare months na talagang Tagaytay talaga yung climate. Saka ang sarap ng simoy na hangin dito sa dami ng greenery. Puro makikita mo baka, kabayo. Ayan, may mga nagpipik.